Good afternoon, everyone. Happy Lord's Day. Salamat po muli sa pangalawang pagkakataon ay makapag-minister sa inyo this afternoon at nawa ay mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Let us come to the Lord in prayer before we start. Panalangin natin yung ating pag-aaral. Heavenly Father, we thank you for your grace and your mercy. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito kung saan pwede kaming aral ng inyong salita. We pray that the Holy Spirit ay mag-minister sa aming kaligitnaan, to open our minds, our hearts, our understanding, and to submit to the authority of your beautiful words. We pray that you minister to us in such a way na mas maiintindihan namin ang kagandahan ng salita niyo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo kaming pangunahan at samahan hanggang patuloy naming maintindihan ang kagandahan ng inyong disenyo sa inyong mga nilikha. Pinagkakatiwala namin ang oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So may mga bagay na kapag paulit-ulit nating naririnig, nagiging normal kahit hindi naman totoo. Ngayon, madalas nating marinig yung mga salitang be true to yourself, follow your heart, or you define who you are. Pero ang tanong ng scripture, ang tanong ng kasulatan ay what if who we are does not begin with ourselves, but with the God who created us. This month of June, every June, many parts of the world recognize Pride Month as a celebration of LGBTQ+ identity, their rights, and visibility. And for many, para sa marami, this represents acceptance, equality, and personal freedom. Makikita natin yan sa social media, sobrang broad ng mga discussions. Nakapaloob na ngayon, even sa loob ng politics ay pinag-uusapan na yung isyong ito. However, para sa mga Kristiyano, for the church, this cultural moment raises a deeper question beyond social discussion. Who has the authority to define human identity? Is it the individual or the Creator? Who has the authority to define human identity? Sino ang mag-define ng pagkakakilanlan ng isang pagkatao o ng isang katauhan? Tayo ba o yung mismong pinagmulan nito na siyang lumikha? Ganyan-ganyan yung malino na sinabi ni Isaiah dun sa chapter 45 verse 9. Woe to the one who contends with his maker, an earthenware vessel among the vessel of earth. Fill the clay, say to the potter, what are you doing? Or the thing you are making, say, he has no hands. So the issue before the church is not simply about responding to a cultural movement. Ang pinakamalalim na concern ng iglesia is understanding what Scripture teaches about humanity, about sexuality, dignity, and identity. Mas malalim pa doon ang isyong inaharap ng iglesia. The question is fundamentally theological before it is social. It concerns the creator-creature relationship. Pagka sinubukan o inattempt ng humanity to define itself independently of God, it challenges the authority of the one who made humanity. Si D.A. Carson, meron siyang book na Gagging of God. May sinabi siya doon sa part na ito that the authority of Scripture is not merely a theological doctrine to be affirmed. It is a very foundation upon which Christians understand reality, morality, and the meaning of life. So yung salita ng Diyos, yung Scripture, is not merely a source of religious information, but the foundation by which Christians understand humanity and morality. Marami pa rin professing Christians sa panahon natin ngayon na nagdududa pa rin sa salita ng Diyos. Ay pagdududa pa rin kung totoo bang siya ay nilikha ng Diyos. But makikita natin sa kabuuang teachings ng Scripture na totoo yung paglikha ng Diyos. Totoong nilikha tayo ng Diyos. So, Scripture authority defines Christian understanding of God's design for identity and sexuality. Dito tayo magsisimula. Hindi sa ibang boses, hindi sa ibang kasulatan,
kundi sa kasulatan ng Diyos. Scripture authority defines Christian understanding of God's design for identity sa kanyang pagkakakilanlan at sa kanyang sexualidad. So, humanity must submit to God's design. Yan yung dapat gawin ng tao. Hindi nga dapat i-redefine. He must submit to God's design, not self-desire or cultural redefinition. Ganyan yung napapansin natin sa panahon natin ngayon. Ang nagdi-define ng kanilang mga sarili ay yung kanilang mga sariling pakiramdam. Yung sarili nilang nararamdaman, yung influence ng culture rather than the Scripture itself. And when Scripture displays the highest authority, human opinion inevitably becomes the standard for determining truth. Pinapalitan nito yung kasulatan, kung ano talaga yung pagkakakilanlan ng isang tao. Si R.C. Sproul, doon sa kanyang Truth We Confess, sinabi niya doon that the supreme authority for the church is the Word of God. Ang pinakang higit, pinakang mataas sa loob ng iglesia ay hindi boses ni pastor, hindi boses si deacon, hindi boses ng pinakamaimpluwensyang miyembro ng iglesia. It is the Word of God. Ang pinakang mataas ay ang salita ng Diyos. So every discussion regarding sexuality, identity, marriage, and personhood must begin with God's revelation. Doon natin siya titingnan sa lente ng salita ng Diyos. The church cannot adopt cultural definitions if those definitions contradict divine revelation. So hindi dapat tanggapin ng church, hindi dapat tanggapin ng isang iglesia, even Christians, yung magdi-define na contradict doon sa tinuturo ng scriptures. Ang mangyayari pag tinanggap natin yun, magko-compromise tayo. We compromise the truth of His words. And what is our goal? Ano yung goal natin this afternoon sa lecture natin? Ang goal natin is to see how the biblical doctrine of creation establishes the foundation of human identity, sexuality, and dignity. And to understand how the modern concept of self-definition challenges God's revealed design. Ang goal natin ngayon ay makita natin na yung doctrine ng paglikha ng Diyos, yung doctrine of creation, ito yung pangunahin na pundasyon kung saan yung pagkakakilanlan ng tao, yung kanyang sexuality, yung kanyang dignidad, ay makita natin pabalik sa salita ng Diyos and to understand how the modern concept sa panahon natin ngayon of self-definition challenges God's revealed design. Hindi naman siguro kayo naiiwan ngayon dahil nakikita natin sa social media ay talamak yung kaliwat kanang banatan ng mga grupo ng LGBTQ plus movements, and et cetera. At meron ding artista na kilala natin ngayon na naging trending dahil sa kanyang paninindigan pagdating sa salita ng Diyos. Professing Christian siya. So nakita natin kung paano siya binabato kaliwat kanan dahil dun sa kanyang paninindigan tungkol sa salita ng Diyos. And primarily, this lesson is not a study of LGBTQ plus history, transgenderism, or sexual ethics. Hindi tayo nakafocus mainly doon. Pwedeng pag-aralan to separately. Pero ang pinakang focus natin is the biblical doctrine of creation and God's design for humanity. Dapat muna nating maintindihan bago natin makita ano ba talaga yung pagkakalikha ng Diyos sa tao. Ano ba dapat siya? Doon tayo titingin sa lente na yun. We seek to understand identity and sexuality through the lens of the Creator. Doon natin siya titingnan. So Scripture begins with God's creative purpose before addressing human behavior. Titingnan muna natin yung sinasabi ng Scripture bago tayo doon pumunta sa pinakang problema, sa pinakang ina-address ng Scripture. And there are two worldviews surrounding our studies, our lecture this afternoon. Created identity and constructed identity. Ito yung biblical worldview. Tinuturo nito that human identity is received from God through creation, while the modern worldview teaches that identity is constructed through personal feelings, pakiramdam, desires, and self-expression. Ito yung sa pag-aaral ng biblical anthropology,
Ito yung study of humanity according to God's revelation, according to God's design, according to what the scriptures tells us, beginning with the truth that humanity is created in God's image and exists under God's authority. Yan yung pag-aaral sa biblical anthropology. While yung isang worldview, yung modern identity framework, ito yung worldview where the individual becomes the highest authority in defining who they are, kung sino sila, what they desire, and what they believe they should become. So ang nagiging standard, hindi yung salita ng Diyos, hindi yung lumikha, kundi ang standard niya, ng worldview na to, ay yung sa kanyang sariling pakiramdam, yung kanyang, kung ano siya, sa sarili niyang gusto niyang mangyari, yun yung kanyang standard. So the modern world is increasingly teaches that personal feelings determine identity. Marami na akong nakausap na nasa ganitong estado na laging sinasabi ay wala naman kaming ginagawang masama. Totoo lang kami doon sa aming nararamdaman. And I remember yung isang teacher namin sa Bible School, sinabi niya na kumilos ka base doon sa pagkatao mo at pagkalikha sa'yo, hindi base doon sa pakiramdam mo. So, kung lalaki ka, kumilos kang lalaki. Kung babae ka, kumilos kang babae. So, ganun yung prinsipyong ipinapakita nito. So, in contrast, Scripture teaches that God defines humanity through creation. Babalik at babalik tayo doon sa lumikha, sa creation. The conflict is not merely moral, hindi lang ito usapin ng morality, but theological. It concerns whether human beings are autonomous individuals who define themselves or creatures who receive identity from their Creator. Nakakalungkot ito mga kapatid dahil maraming mga churches ngayon ang nagre-respond sa issue na to, iba-iba yung kanilang principles, yung kanilang stand patungkol dito. Yung iba may mga church na hinahayaan lang dahil ayaw nilang maka-offend, dahil takot sila na pag-usapan ito. But normally, hindi ganyan yung stand ng Scripture. Hindi ganyan yung sinasabi ng Scripture. Nanahimik tayo pagka sinasabi ng Scripture na tahimik lang tayo. Pero pagdating sa usapin ng ganitong mga tema, kailangan nating sabihin at ituro yung standard ng salita ng Diyos. Many churches are struggling to respond to LGBTQ plus ideology because the issue is often framed only as a moral debate. Ang nangyayari ay nagiging debate ng moralidad yung pag-uusap hanggang sa nagkakaroon ng sakitan ng sama ng loob. Magkaibigan na hindi na nag-uusap, dating nagsusuba ng ice cream, ngayon hindi na sila magkabate, hindi na sila bate dahil nagdebate sila So di na bate. Ganun yung nangyayari. May mga kasama naman tayo sa pamilya na nasa ganitong estado at nagiging maingat sila. Actually, this is a sensitive topic. Napaka-sensitive topic ito dahil meron tayong mga kaibigan or di naman kaya ay parte ng pamilya natin na nasa ganitong estado. So mamaya titingnan natin, paano ba tayo magre-respond as Christians sa ganitong mga issue. So, the deeper challenge involves biblical authority, human identity, and the doctrine of creation. And without a strong theological foundation, maraming churches ang humihiwalay, drift toward is either compromise or unnecessary hostility. Nagkakasamaan ng loob. Dahil hindi maayos yung foundation hindi alam kung saan titingnan, hindi alam kung saan mag-uumpisa ng discussion. Ito yung mga hinaharap na problema ng mga churches bukod sa iba pang mga ina-address sa iglesia. Isa ito sa hindi dapat pabayaan. Isa ito sa dapat i-address ng may pag-iingat bilang isang iglesia. And there are two, pinatay ko to sa dalawa, which is the most common wrong approaches doon sa subject na ito. And then later titingnan natin yung biblical principles o teachings sa usapin ng tinatalakay natin ngayon. Ano ba yung mga common na wrong approaches o maling pag-approach sa subject na ito? Again, we are not addressing here particular yung subject about LGBTQ. Hindi natin to ina-address ng
malalim yung history niya, kailan siya nag-evolve, bakit siya na-legalize, or may na-legalize na ba sa ibang mga bansa. Kaya hindi yun yung target natin. Ang concern natin, makita natin paano dinidefine ito ng Scripture at ano yung sinasabi ng Scripture, paano tayo tutugon as a church. Ano muna yung una? Number 1 is defining identity by personal feelings. Yan yung most common na wrong approach. Many people assume that internal feelings provide the most reliable guide to personal identity. Sinasabi nila na yung pakiramdam mo, yan yung maaasahan, yan yung totoong guide para sa personal mong pagkakakilanlan. Kung ano ka, kung ano yung nararamdaman mo, yun ka. Paano kung magkaiba? So, ang laking conflict nun, di ba? So, emotional experiences, attractions, and desires become the primary lens through which individuals understand themselves. Again, we are not against feelings. We are not against emotional experiences, attractions, and desires. Kailangan ito ay tanggapin natin na meron talagang ganito. But we need to define it according to the Scriptures. Ano ba yung sinasabi ng Scripture? Hindi primarily yung pakiramdam mo, ang primary ay kung ano yung tinuturo o sinasabi ng Scripture. This approach elevates subjective experience above divine revelation and places personal autonomy at the center of identity formation. Ganyan yung modern culture natin ngayon. Tinatrato nila yung feelings as self-authenticating and self-justifying. No? So, again, there's nothing wrong sa feelings. No? Walang masama sa feelings, but it must submit according to the instruction of the Scripture. Feelings may influence experience, but they do not possess authority to define God's design. Feelings may influence experience, pwede niyang ma-influensahan yung karanasan mo, pero hindi ito nagpo-possess ng otoridad to define God's design. Hindi nito kayang tukuyin kung ano talaga yung disenyo ng Diyos. Feelings are real experience but lack authority to define God's created order. Mabuti yung mga bagay na yan, pero kulang ito sa otoridad to define God's created order. So, yung God's revealed design, not emotions, determines truth about identity and human purpose. Yung pinahayag ng Diyos na disenyo sa salita niya, yung disenyong ginawa ng Diyos sa tao, hindi yung emosyon ang nagdetermina ng katotohanan, kundi yung disenyo kung paano nilikha ng Diyos. Kaya may babala ito sa atin, may warning ito sa atin. When feelings become supreme, Scripture eventually becomes secondary. Ganyan yung pwedeng mangyari. Pagka yung pakiramdam, yung feelings natin yung naging supreme, mas mataas kaysa sa salita ng Diyos, ito yung pwedeng mangyari. Mawala sa tamang kinalalagyan yung Scripture at nagiging secondary na lang. Ano yung supreme? Yung pakiramdam, yung feelings, rather than the Scripture. Kaya nga sinabi doon sa Jeremiah 79, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can know it? Walang makakapagsabi na laging tama yung puso natin. Walang makakapagsabi na tama lagi yung pakiramdam natin. Kailangan natin itong tingnan through the lens of the Scripture. Yung unang wrong approach. At tinitingnan nila yung identity sa pakiramdam. Second is, tinatrato nila na yung issue as merely political or cultural lang. So, yan yung pangalawang pagkakamali. Nakikita natin yan, obserbahan natin yan sa panahon natin ngayon. Pati sa usapin ng politika, pumapasok na rin yung mga issue ng identity. No, nung pagkakakilanlan, may gustong ipasa sa Senado, may nagsusulong na kilalanin na yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos sa kasulatan para maging legal. So maririnig natin yan sa politika. Some Christians respond to LGBTQ plus ideology primarily through political arguments, social commentary, or cultural criticism. So while cultural
analysis has value, the fundamental issue remains theological. Kahit magdebate kayo ng paulit-ulit sa usapin ng politika, hindi ito mariresolve unless bumalik tayo doon sa Scripture. Dahil sa Scripture, dinidefine ito kung saan nagmula, saan galing yung pinag-uusapan sa loob ng politika. So the church's primary concern is not winning cultural debates, but faithfully proclaiming God's truth concerning humanity and redemption. Political victories cannot regenerate heart. Kahit maganda ang presentasyon ng politika, hindi nito kayang baguhin ang puso ng isang tao. Unless maibalik natin, maipakita natin sa kanila yung totoong paglikha ng Diyos, yung creation ng Diyos. Unless bumalik sila sa authority ng Scripture, hindi mariresolve yung ganitong issue. The church must not confuse cultural influence with spiritual transformations. If you're reading the book of David F. Wells, doon sa No Place for Truth, sinabi niya doon, it is truth that the modern world despises. But it's truth that the church is commissioned to proclaim. So the church mission is not fundamentally political activism, but gospel proclamation. Yan ang trabaho ng iglesia. Ang trabaho ng iglesia ay ituro, ipangaral ng tapat ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi niya trabahong maging boses ng Senado, hindi niya trabahong maging boses ng anumang political na grupo o samahan. Ang trabaho, ang pangunahing trabaho ng iglesia ay ipangaral ang salita ng Diyos. Yan ang kanyang trabaho. Wala siyang ibang gagawin kundi iproklama kung ano yung sinasabi ng kasulatan. So the deepest problem facing humanity is not political disorder, but rebellion against God. Yan ang pinakang problema na hinaharap ng sangkatauhan. Hindi nila problema yung politika. Kasi solve man yun, hindi pa rin na-address yung pinakang problema. Ano yun? That the humanity, ang sangkatauhan, ay lumalaban sa totoong paglikha o creation ng Diyos. Romans chapter 1 and so on. Pinapakita diyan kung paano ang tao ay lumaban sa malinaw na kapahayagan ng Diyos. So rebellion against God. The identity debate is ultimately a question of theology before it is a question of politics. So pwede natin pag-usapan yung identity sa iba't ibang larangan, pero mas makikita natin ito ng may kaklaruhan o may kalinawan through the lens of the Scripture. Again, there is a warning. A church that focuses only on culture wars may neglect gospel ministry. Maraming iglesia na ang focus nila, ang atensyon nila ay iba't ibang propaganda. Pero ang trabaho ng iglesia, ng mga mangaral at ng mga pastor ay ang ministeryo ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So ganito yung makikita natin na maraming response sa panahon natin. Sa ngayon, tinatrato nila na yung usapin na ito ay political issue lang o cultural problem lang na kailangan na-address naman, nare-resolve naman. Pero hangga't hindi tayo babalik sa salita ng Diyos, hindi ito ma-address ng maayos. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God and taking every thought captive to the obedience of Christ. Yun, kaya natin ipinuproklama yung salita ng Diyos, kaya natin itinuturo para yung mga puso at isipan ng tao ay magpasakop, magpailalim sa paghahari ng Panginoong Hesukristo para sumunod sila kay Christ. Again, ang politika, hindi nito kayang i-address ang pinakang malalim na issue ng kasalanan. Tanging ang Ebanghelyo lamang ng Diyos ang makakapagpalinaw, makakapag-address ng pinakamalalim na problema ng tao. And number 3 is responding with truth but without compassion. Dito tayo nagkakaroon ng problema. Last week lang, pagpasok ng June, ay meron akong
dating kasamahan sa dati kong church na anak ng isang pastor, but siya ay bumigay na. Bumigay. Sabihin na, nag-ano na siya, nagpakilala na siya. And nagkaroon kami ng mga discussions regarding this at nakakatakot marinig o sabihin niya na mababasa mo sa comments niya na tanggap niya na siya ay hatulan ng Diyos. Pero ayaw niyang tanggapin na siya ay batuhin ng mga salita ng Diyos. Kanina pinag-usapan namin ni Pastor John na wala lang ibang means ang Diyos para ituwid ang isang tao eh. Tao din ang gagamitin ng Diyos para i-address yung pinakang malala niyang problema. And ito yung nangyayari minsan. Nagre-respond yung mga tao, pero nagre-respond sila without compassion. Some believers defend biblical doctrine correctly but communicate it harshly. Masyadong masakit, masyadong matalas, masyadong pabigla-bigla. Kaya nga, ito yung subject na maselan. No? Kasi pwedeng sumama yung loob nila pagka hindi maingat yung paraan natin ng pag-approach sa mga nasa ganitong estado. At while doctrinal fidelity is essential, Scripture commands believers to speak truth in love. Kung totoo yung sinasabi mo, dapat ito ay may halong pag-ibig kung paano mo ito sinasabi. Hindi bara-bara na pag-address doon sa isang sensitive na issue. Yes, yung katotohanan, masakit talaga yon. Hindi natin matatanggi na masakit yung truth. Pero yun yung magpapalaya kasi. Yun yung pwedeng magbigay sa kanya ng kalayaan sa kanyang estado. Correct theology delivered without Christ-like compassion often closes door for gospel witness. Tingnan yung pwedeng mangyari. Kahit correct yung theology natin, kahit tama yung ating position, pero pag ito ay deliver natin without compassion, without Christ-like compassion, pwedeng magsara yung opportunity doon sa gospel ministry or gospel witness. Kaya, pansinin mo ang Panginoong Jesucristo kung paano niya i-address yung mga makasalanan sa gospel, iba't iba yung approach niya eh. Iba't iba yung kanyang way o pamamaraan kung paano niya ina-address ang mga makasalanan. Pero ang Panginoong Jesucristo, He never compromised truth, yet He consistently demonstrated mercy toward sinners. Ipinapakita niya na sa isang makasalanan yung habag at yung awa. Ipinapakita niya na ito yung kailangan mo. Ito yung kailangan mong gawin. So ganyan ang maging number one example natin pag ina-address natin yung mga sensitive issues. Walang iba kundi ang example natin. Best example ay ang Panginoong Jesucristo. Kung paano niya ina-address ang isang makasalanan. Biblical conviction must always be accompanied by biblical compassion. Kaya nga may paalala si Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 15 with speaking the truth in love. So, alam mo na, pag totoo yung sinasabi mo, i-address mo ito ng may pag-iingat at may pag-ibig. Hindi bara-bara na makakasama ka ng loob, magiging ang mangyayari at the end ay samaan ng loob. Truth must be communicated faithfully while reflecting Christ's love and kindness. So yung biblical compassion does not compromise truth but supports faithful gospel witness. So naglalagay ako lagi ng warning kasi pwedeng ganito yung mangyari. Harshness can obscure the beauty of the gospel even when the doctrine is correct. Can obscure the beauty of the gospel even when the doctrine is correct. Kapag harsh ka sa pag-address dun sa issue, ay pwedeng ganito yung mangyari. Mawawala yung kagandahan ng gospel na i-present mo sa kanila. Nilagay ko to, dapat ito kasi dalawa lang. Pero ito yung nakikita ko sa ngayon na nangyayari sa culture natin. No? Kaya idinagdag ko ito. Ngayon tingnan natin kung ano yung sinasabi ng scripture dito sa
subject natin. Identity is received from God's creation. We are familiar dun sa Genesis chapter 1, verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So dito pa lang sa book of Genesis, ini-establish na ng Diyos na yung humanity ay nilikha, ginawa sa imahe ng Diyos, male and female. Tapos. Male and female. So, identity is not self-created, but divinely given. Kung lalaki ka, dinisenyo yan ng Diyos. Kung babae ka, disenyo yan ng Diyos. Huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin yung disenyo ng Diyos. At dalawa lang yung makikita natin ginawa dito ng Diyos. Male and female. Yung malinaw na sinasabi ng Scripture. So, Scripture consistently grounds human dignity, purpose, and sexuality in God's creative work. Yan yung makikita natin. The Creator possesses the authority to define what humanity is and how humanity should live. Ibig sabihin, ang Diyos mismo, yung may otoridad, kung papaano ang pagkakakilanlan ay tutukuyin, o kung papaano ang isang tao o ang isang nilikha ay kikilos o mamumuhay sa paraang sinasabi ng Diyos. Kaya yung male and female distinctions are not accidental features of humanity, but purposeful aspect of God's created order. At the same time, hindi rin nagkamali ang Diyos. Kaya pag ina-address natin yung LGBTQ plus community, hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha. So yung nararamdaman nila, hindi issue ito ng pagkakamali ng Diyos. Issue ito ng pakiramdam. Issue ito ng feelings. Hindi ito issue ng created order ng Diyos. Human identity therefore begins with God's authority rather than personal preference. And that is our point. Human identity is established by divine design rather than personal desire. Hindi kung ano yung nararamdaman mo. Hindi kung ano yung sinasabi ng pakiramdam mo. God determines human identity through creation, not through individual self-definition. Hindi ikaw yung magde-define ng identity mo. Hindi tayo yung magde-define ng pagkakakilanlan natin. God determines human identity through creation. Babalik at babalik tayo sa paglikha ng Diyos. Kung gusto mong maintindihan yung identity ng isang tao, babalik at babalik ka sa original design ng Diyos. Babalik at babalik tayo sa creation. So human purpose and personhood are rooted in God's design and authority. Ang layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa tao, sa kanyang personhood, ay nakaugat sa disenyo ng Diyos. Yan yung sinasabi ng identity is received from God's creation. Kailangan nating makita at tanggapin na tayo ay nilikha ayon sa matalinong pagkakagawa ng Diyos. So kung meron tayo nakikita mga imperfections, niloob ng Diyos na mangyari yun according to His sovereign will, according to His sovereign plan for His greater glory and purpose. Hindi natin pwedeng questionin na nagkamali ang Diyos. Tandaan natin na pumasok ang kasalanan, kaya mas tumindi yung disorder. Pero ibinabalik tayo ng Scripture doon sa original creation. And number 2 is identity is ultimately found in union with Christ. Ito yung pinakang matindi. Ito yung pinakang dapat bigyan natin ng the end. The gospel offers more than moral instruction. It offers new identity in Christ. Kaya ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano are no longer defined by past sins, by temptations, by failures, or cultural levels. Dinidefine sila ng kanilang ugnayan kay Kristo. Sila ngayon ay dinidefine ng kanilang union kay
Christ, mga taong makasalanan na tumanggap ng kapatawaran, pagbabago, at bagong katatayuan sa harap ng Diyos. Lahat yan ay nakaugat entirely in His grace, sa Kanyang biyaya. Kaya, ito yung sinasabi natin lagi sa pulpito pag tayo ay nangangaral. Hindi mo pwedeng baguhin ang isang tao, yung kanyang pananaw, yung kanyang ideology, yung kanyang position hanggat hindi mo ipinapakita sa kanya si Kristo. At hindi rin tayo yung may kakayahang mag-regenerate ng isang taong nasa ganitong estado. Ang kailangan lang natin ay maging tapat tayo ng mga saksi ng Ebanghelyo. At part nito yung ating buhay na patotoo bilang mga taong nakipag-isa kay Kristo, bilang mga taong may union kay Christ. The gospel addresses humanity's deepest problem, not merely confusion about identity, but separation from God because of sin. Kaya may ganyang estado, kaya may ganitong kalalagayan dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Walang ibang pwedeng sisihin. Hindi nagkamali ang Diyos. May mga Kristiyano akong kilala, totoong Kristiyano na nag-i-struggle sila sa kanilang totoong nararamdaman. But they are true Christians. Nakikipaglaban sila, they are accountable sa kanilang mga sarili and sa church. Why? Kasi tinakikita nila, naiintindihan nila, nalikha sila ng Diyos sa ganitong pagkakalika, sa ganitong disenyo. So yung pakiramdam nila, pinapasakop nila, sinasabit nila sa ilalim ng authority ng salita ng Diyos. That's why union with Christ provides a foundation stronger than feelings. Union with Christ provides a foundation stronger than feelings, experiences, or social categories. Ito yung pinakang maganda sa lahat. Yung union kay Christ. The believer's deepest identity is found in Christ rather than personal desires. Kaya, alam niyo, debate ngayon sa marami, ang usapin na, pwede bang maging Christian ako, pero lesbian? Pwede bang maging Christian ako, tapos gay? May ganun ba? May Christian gay, may Christian lesbian ba? Tandaan natin, pag ang isang tao ay dinapuan ng biyaya ni Christ, pag sinabi mong transformation, it is radical. Even yung kanyang pakiramdam, yung kanyang status ay nagkakaroon ng malinaw na understanding kung paano siya nilikha ng Diyos. Yes, may struggle doon. Totoo yun eh. May struggle dito, pero apart from grace, hindi siya makakatayo. Hiwalay sa biyaya ng Diyos. That's why Scripture authority defines Christian understanding of God's design for identity and sexuality. So, yung otoridad pa rin ng Scripture, babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos, ang nagdi-define dapat ng ating mga understanding as Christians kung papaano ang identity at ang sexuality ay dinisenyo ng Diyos. So, humanity must submit to God's design, not self-desire or cultural redefinition. Pero, sad to say, ganyan yung nangyayari sa school, sa trabaho. Saan tayo mapunta ngayon? Mas pagka ito yung usapan, parang ang nangyayari ay normal na lang siya na tinatanggap ng lipunan. Tinatanggap na lang siya ng marami dahil parang nakasanayan na. But bilang mga mananampalataya, kailangan nating manindigan according doon sa sinasabi ng Scripture. Kailangan nating manindigan doon sa tinuturo ng salita ng Diyos. Again, hindi para pahayain yung mga nasa ganitong estado, kundi dalhin natin sila sa malinaw na mensahe ng Ebanghelyo. So any identity that competes with Christ will eventually distort the gospel of Christ. Any identity that competes with Christ will eventually distort the gospel. So, the modern identity movement reveals a deeper conflict between self-definition and God's authority. It encourages ang culture, yung humanity to look inward for identity,
Pero ang sinasabi na nga sa atin ng Scripture, to look back to the Creator. Ayan ang sinasabi ng Scripture. Ang panawagan ng Scripture ay hindi ka tumingin doon sa nararamdaman mo, bumalik ka doon sa lumikha sa iyo. Bumalik ka doon sa kasulatan. Bumalik ka doon sa original na disenyo ng Diyos. That's why the church must faithfully uphold biblical truth while showing Christ-like compassion, proclaiming Christ as the true answer to humanity's search for meaning and identity. Kaya ang pulpito ng mga iglesia, ang pangunahing ginagamit ng Diyos para iproklama, ipakita ang pagmamahal ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo sa mga taong makasalanan, sa mga naghahanap ng totoong kasagutan sa kanilang pagkatao. Yan ay makikita lang natin sa ipinapangaral na katotohanan ng salita ng Diyos. Ito yung overview ng study natin today, and hopefully na through this, makita natin na yung culture natin sa ngayon ay unti-unti ng kinakain ng sistema ng mundo. That's why we as a Christian, as a church, must stand firm doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Or kung hindi natin paninindigan to, pwedeng mag-compromise ang isang local church. So, salamat sa Diyos sa pag-aaral na ito. Sa church namin, this month ay naka-focus kami sa LGBTQ+ na pangangaral sa umaga at pag-aaral sa Bible class. Kaya, nung inask ko si Pastor XC, baka pwede natin itong i-discuss. Primarily, makita lang natin yung sino ba yung may final authority? Sino ba yung may final word when it comes to identity? At malinaw yan. The Scripture has a final authority pagdating sa identity and sexuality ng humanity. Pwede po. You can ask questions. Yung madali lang. Ayan. Thank you po for the lecture. Ang question ko po is, kung meron po ba kayong pointers or example sa kung paano mag-handle ng mga conversation with friend or loved one na malinaw yung truth pero iniingatan na hindi ma-obscure yung beauty of the gospel. Kasi, I imagine whether they see it as, acknowledge it as sin or not, it's a very personal struggle or sin. So, ayun po. Yun, salamat po dun sa questions. Actually, ang hirap i-address. Mahirap siyang i-address, pero ang pinakang pwede natin tingnan dito is gaano tayo ka-close doon sa subject or doon sa tao na nasa ganong estado. Nakadepende kasi ito kung sa relationship natin sa kanya, kung paano natin siya i-address. Kaya nga bilang mga Christians, nagiging maingat tayo na hindi tayo basta nag-a-address ang hindi natin kasi personal na kilala. O pwede kasi na mas malalim malalim yung conversation kung part siya ng family or hindi naman kaya ay close friends talaga natin yung tao, pwede natin siyang makausap regarding dun sa issue na ito. Not in a sense na para pipilitin natin sila. Kasi talagang matagal na discussion. But unti-unti, siyempre may kasama itong panalangin na maintindihan niya yung message ng gospel at makita niya yung kanyang identity according doon sa salita ng Diyos, which is napakahirap na i-address dahil may mga times na pag may nakakausap din akong ganito, nakakilala ko, parang pakiramdam kasi nila, kinakawawa sila. So kailangan, hindi, makita nila na they are created in God's image. At hindi tinatanggal yung pagkakakilanlan na yon. So, meron lang problema na kailangang i-deal according to the word itself. So, nakadepende po yun doon sa kung paano
kayo ang conversation nyo o yung relationship ninyo. So hindi ako makapag kasi nakadepende talaga sa experience ko po, nakadepende sa relasyon ng subject. I hope na katulong siya doon. Hello, bro. Bro PJ, related lang dun sa question niya. Medyo silly yung question kasi iniisip ko, di ba, since parang we care for our friends na homosexual, what if, bro, na since pinapakita mo na you care for them, tapos biglang na-attract sa'yo. I mean, we don't want them kasi to sin further. Pero since, di ba, parang it can make them fall kapag Hirap sagutin pa. I think, hindi ko alam kung pauuwi doon o hindi eh. Pero kasi ang motive kasi natin is to address yung issue niya. Hindi ako makapag-comment dun sa kabilang side kasi ang hirap nun eh. I think siguro tayo yung mag-stand na ang motibo natin ay hindi para pukawin yung damdamin niya na tayo yung maging atensyon niya. Dali natin siya doon sa gospel na yun yung maging atensyon niya. Although na mahirap talaga yon na i-address o panindigan, pero yung another side kasi hindi natin hawak eh. Kaya pwede tayong maging maingat sa aspeto na yon. Kaya pag may kakausapin tayong ganun, hanggat maaari ay may kasama tayo na Kristiyanong season na rin, na huwag tayong mag one-on-one lang, especially sa ganung mga cases. Siguro 2 or 3 fellowship, ganun, para hindi lang nakafocus sa isang tao. So, much better. I think baka may ang hirap i-address. Thanks, bro. May another question lang ako, bro. Kasi dun sa responding with truth, with compassion, is there a room for being harsh with them? Lalo na kapag nakikita natin na adamant talagang pinupush yung LGBTQ agenda nila. Kasi may nakikita akong mga brothers din na gumagamit ng satire to rebuke them. So, may room ba sa ganun? Ang problem kasi is yung motibo natin kung paano tayo mag-respond dun sa platform ng arguments. Better kasi na ma-address muna natin kailangan munang ma-address muna natin yung motibo natin bago tayo magbigay ng mga comments or commentary dun sa nangyayaring issue. Pagka hindi mo kayang pigilin yung sarili mo, bago ka makipag-usap, better siguro manalangin ka muna for you na hindi ka dumating sa punto na maging masakit yung pananalita mo na according to scripture, hayaan natin yung scripture yung makasakit sa kanila. Hayaan natin yung mensahe ng scripture yung makasakit sa kanila, hindi yung mga salita natin. Let the scripture speak to them directly. Hanggat maaari, yung way nung pagkakasabi natin ay ipakita natin ang concern talaga natin is for them na maintindihan nila yung kanilang totoong estado sa harapan ng Diyos. Anyway, kaya minsan iniiwasan ko rin sa social media kasi iba yung dating dun sa kausap mo eh. Yung pag nag-post ka, nag-comment ka, iba yung tone, iba yung dating sa kanya. So ang tendency, may miscommunications kagad. So marami akong experience sa ganyan na yung tone ko, yung intention ko ay hindi dun sa iniisip niya na negative. So, I think better siguro kung personal na makausap natin sila. Thanks, brother. What is your advice in terms of answering the question, then why was I created this way? Bakit ako ginawa ng Diyos na ganito? Because the claim is that ever since they were born, ever since they were young, they're attracted to the same sex. And so, ganun sila lumaki. Without, again, merong psychological
arguments dun, di ba? Pero they claim, and in many cases, kapaniwala naman, na nung umpisa pa lang, they're attracted to the same sex, no? So the question then becomes, kung ganun na kasalanan to, bakit ako ginawang ganito? It's almost like parang, I was created this way, so Yes. what can I do about it? Is the proper answer that to say, no, you were not created that way? That you're that way because of your sin? I mean, paano from a scriptural standpoint, paano mo masasagot yun na sinabi, ganito na ako mula nung pinanganak ako. Salamat po dun sa questions. That's why, importante po yung constant teachings sa ganitong study kasi hindi siya kaya ng isang upuan lang. Matagal na pag-aaral, convince dun sa isang issue na kailangan sagutin according sa scripture. May mga pag-aaral po na talagang tumatagal dahil meron silang hinahanap na sagot na ayaw nilang tanggapin pero malinaw na tinuturo ng scripture. Tama po kayo nung sinabi nyo na yung kasalanan, ang pinakang main issue, bakit nagkaroon ng ganong desire sa kapwa na human being. Kaya po natin tinuturo na you need to go back to the scripture kasi yun yung magde-define ng totoo niyang identity. Hindi po natin dinidisregard yung totoong nararamdaman niya. Kinoconsider natin yon. That's why tinuturo natin yung Bible na ito yung dapat niyang maramdaman. Ito yung dapat niyang sundan. So yung feelings, yung pakiramdam niya na kung ano siya, yun yung nararamdaman niya, it must be corrected according to the Word of God. And babalik po tayo dun sa original design and creation order ng Diyos. I think it is helpful na magkaroon ng mga consistent na pag-aaral, accountability, na mas maintindihan niya yung kanyang estado. Hindi po agad kasi natin siya mako-convince sa isang sagot lang na, hindi, nilikha ka ng Diyos sa ganito, so kailangan ganito ka kumilos. So meron po tayong accountability sa kanyang gagawin. If you want na talagang ma-address yung issue. Hello po. I used to be like this po before. Nung masyado pa pong people pleaser. Pero, is having gay friends okay po? And, ano ba yung isa kong tanong? Being friends with them ba, just not talking about that specific sin, does that mean I'm tolerating them? Parang, dumating po kasi ako sa point na just to be at peace with them, naging taboo siya or elephant in the room. Just to be at peace with them. Parang gano'n. Depende sa definition natin ng word of friends. Hanggang saan yung, alam mo yun, yung lalim o degree ng pagkakaibigan natin. May mga kasama ako sa work na nasa ganyang estado rin. Pero kasi, ang sinasabi ng scripture, pagka tayo ay kukuha ng magiging kaibigan, hanggat maaari ay yung kapwa natin mananampalataya. Pero hindi natin maiiwasan pag tayo ay nasa mga pampublikong lugar, kaya nasa trabaho tayo. Meron mga circles o may mga tao na nakakasama natin sa ganyan. And kaya nga ko sinabing, depende sa definition natin ng word of friends, kasi may degree. May degree. Pwede kasi na maging friends natin sila in a sense na magkakapareho tayo ng hilig na hindi nagko-compromise sa scripture. Halimbawa, manonood tayo ng sine, pwede natin silang kasama. Pero pag dating sa punto na yung ginagawa nila is not according to the Word of God, according to your conviction as Christians, I think pwede tayong manindigan doon na no, hindi ako gagawa niyan, hindi ako sasama din kasi it is against my conviction as a Christians. At kailangan malinaw din sa iyo yon yung tinatawag na may distinction. Mag-set ka ng standards or ng limit kung hanggang saan lang pwede na hindi mako-compromise yung Christian faith mo. At syempre, kilala ka nila as a Christians, kailangan mong manindigan as a Christians. Kaibigan mo sila in a sense na merong limitation. Hindi dun sa point na parang walang distinction. So, sa pakikisama mo, makikita nila na
may dala-dala kang gospel. Hindi naman kailangan kaagad maging verbal na, ay, Christian ako, may gospel ako. No. Yung way na paano natin sila itrato, hindi pagtrato na hindi image bearer ng Diyos. So itatrato natin sila as a sinner na kailangan ng gospel, pero hindi tayo sasama sa kanila as a friend na nagko-compromise ng status natin as a Christians. I think, I don't know kung na-address ko na maayos. Hello. Kung tama po yung pagkakaintindi ko, parang okay lang po, pero hindi dapat talaga na parang may compromise. Tama. So parang tapos meron pa rin na yung parang yung intent mo is yung to show them the gospel and share the gospel with how you treat them. Tama. Kaya po, sinabi ko na, depende sa definition mo ng word of friends. So, ikaw yung makakaalam kung hanggang saan yung level ng inyong friendship. Kaya ako rin sinasabing, may mga panahon na kasama natin sila, hindi natin may iwasan improvidentially na nila inaalaw ng Diyos yun, para maipakita sa kanila na hindi tama yung kanilang ginagawa, hindi tama yung kanilang estado. At gagawin natin yun in a nice way na hindi offended, hindi harsh yung dating sa kanila. At malaking ano po yan eh. Marami pong factor na i-consider sa part na yan. I remember na nung ako ay in-address nung HR namin sa company kasi yung isang client namin ay transgender siya. I think parang ganun. At ang tawag sa kanya ay madam. Pero lalaki siya. So pinatawag ako sa HR kasi during client meeting, tin-address siya as sir. So sinabihan ako na disrespect daw yon sa kanyang identity. Ang sinabi ko na lang doon sa HR namin, I think siguro mas disrespect kung i-address ko siya nang hindi naman siya yun. So, ang point ko is, pwede natin silang makasama in a sense na hindi natin i-compromise yung gospel na ipinapakita natin sa kanila na mali yung worldview mo. Na naninindigan ako sa totoo, pero hindi siya nasasaktan dahil in-address ko siya ng mali. Actually, hindi mo pwedeng sabihin na ma'am, yung nakapantalon tsaka nakapolo. Tapos, polo, macho siya. So, yun po. Again, sensitive topic siya, broad. At the same time, kailangan nating upuan, pag-isipan lang mabuti para mas maging maayos yung relationship natin sa kanila. I hope nakatulong. Ay po, ang question ko po, about po Christian teachers po, those who are in the teaching profession po. I think, I'm not sure if prevalent na ngayon sa education system, yung parang gender education, yung parang nagiging mandatory na po siya na dapat ituro sa mga bata about yung LGBTQ and how they should be accepted, ganun. If you're in that teaching profession and we're in the government already or the school itself is parang making it mandatory that you should teach that to children, should they, give up their jobs, quit that profession? If yes, parang there's maybe other people who think na parang, if I leave this profession, parang if lahat naman ng Christian teachers will leave that profession, parang how are they going to be parang alive to that industry naman? So parang how can we address that kind of dilemma for those who are in that? Nararamdaman ko yung sentiment mo kasi may mga churchmate ako ng mga school teachers, marami sila. So, nasa ganun silang estado na talagang mandatory na kailangan nilang gawin yung against the scripture. Pero alam mo yung ginagawa nila muna ay dahil din sa conviction nila, kinakausap nila, I don't know kung sino yung, meron silang kinakausap na mas mataas dun sa school at ipinapaliwanag nila yung kanilang position, yung kanilang conviction. Kaya, ang ginagawa nila, especially yung isang kapatid na lalaki sa college siya nagtuturo, hindi niya directly na sinasabing, huwag niyo itong paniwalaan. Ang ginagawa niya, itinuturo niya yon kasi mandatory siya eh.
Pero pinapakita niya naman yung side ng scripture. So dalawang side yung tinuturo niya. Kasi dahil ito ay mandatory, sinasabi niya to kasi yun yung nasa curriculum Yun yung nandun. Pero another side naman, sinasabi niya mali yan. Hindi ito yung tama. Ito yung tinuturo ng scripture. So nasa ganun siyang position. At alam mo yun, nung mas mataas sa kanya, na yun yung kanyang conviction. So, hindi tayo labas doon sa sitwasyon na nangyayari ngayon na kasama tayo doon. But I think kung ang issue ay talagang may mga cases talaga na magsasacrifice yung job natin dahil sa ating pananampalataya, kailangan maging ready tayo ano man yung magiging cost nito sa atin as a Christian sa part na yon. Pero makakatulong siguro kung may mga kilala ka rin mga Christians na teachers, tapos sa ganyang estado rin. Sa amin, sa ARBC, marami kaming teachers doon na ganyan din yung cases sila ngayon. So, ang wisdom na binigay sa kanila ng Diyos, ituturo nila yung nasa curriculum nila, pero ituturo naman nila yung other side ng scripture. So, ganun yung ginagawa po nila doon. And helpful siguro kung may makakausap din tayo na nasa same position natin para ano yung ginagawa ninyo. Pag last question. Isa pa pong question na hypothetical situation, but also I think beneficial for the local church naman. Na halimbawa po, meron kaming na-invite na mag-a-attend ng local church on the Lord's Day who is clearly malinaw na ito yung sin niya, whether nagsistruggle siya or hindi. How should we as a congregation be around or treat yung person na yon na nagsistruggle with that sin so deeply intertwined with his or her identity? So, ang sinasabi mo, nag-struggle na siya. Ibig sabihin, may foundation na siya dun sa area na yun. Kasi hindi siya mag-struggle kung wala siya nakikita na may mali. At that is a good sign na kailangan ma-address yung kanyang situations. And I think it is a pastoral concern na dapat ibigay natin ito sa mga pastor na natin dun sa situation niya. Maganda yon. Magandang merong struggle. Kaysa hindi siya nag-struggle, may mga cases nga na pabalik-balik ng church pero walang nangyayari sa kanyang struggle. Better po yun. At I think better na ibigay natin yung issue niya sa ating mga pastor for them to pastor yung kaibigan natin na yun. And then, meron po bang particular na, halimbawa, sensitivities bilang like dito sa local church, like over lunch, over, habang during Lord's Day worship, sa, kumbaga may regular attendee or invitee na nasa sin na gano'n or in-overthink ko lang ba yun? Ulit po. Kung meron bang particular na, I don't know, sensitivities to be mindful of, kung Okay. may certain way to act ba for... Yan po yung wisdom ng church. I think yan yung wisdom ng church pagka merong tayong ini-invite or nai-invite na nasa ganyan mga cases. Yan yung wisdom ng church. Paano nila i-address yung isang visitors na may ganong estado. At kaya nga, before, sa amin kasi bago dumating yung Lord's Day, sinasabi na meron kaming invite na ganito. So, ang church ay nabibigyan na siya ng advice na paano itatrato, ano yung gagawin sa kanya. So, nagiging maingat. Doon tayo nagkakaroon ng pag-iingat sa mga ganun nating visitors. Sige po, let's pray, manalangin tayo. Nakilang Diyos, we are so very thankful sa discussion namin ngayong hapon. Alam namin na hindi ito malalim na pag-aaral, pero we are so very grateful na nagkaroon kami ng fellowship sa iyong word. Nawa po ito ay makatulong sa amin as a church, as a Christians na manindigan, at patuloy na pagkatiwalaan ang pag-ilos ng salita ninyo sa aming kalagitnaan. We pray, Lord, na patuloy mong pagpalain ang CHC, especially sa ganitong mga estado, patuloy mo silang bigyan ng wisdom kung paano sila maninindigan sa salita ninyo. Ang kapurihan po at kaluwalhatian ay patuloy naming ibinabalik sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.